ang buhay ni Lakandula. Ang dokumentaryong ito ay batay sa mga tala ng kasaysayan at interpretasyon ng mga historiador. Ang ilang detalye ay inilahad sa paraang naratibo para sa mas malinaw na pag-unawa. Panimula, sa hilagang pampang ng Ilog Pasig, bago pa man tuluyang mapasailalim sa kapangyarihan ng Espanya ang kapuluan, umiral ang isang mahalagang pinuno ng sinaunang Maynila, Lakandula ang Lakan ng Tondo. Siya ay kabilang sa mga lider na nabanggit sa mga unang tala ng kolonyal na panahon. Ang Tondo bilang sentro ng kalakalan, ayon sa mga tala, ang Tondo ay isang mahalagang pamayanan bago ang ika-16 na siglo. May ugnayan ito sa mga mangangalakal mula sa China at Karatig rehiyon. Bilang pinuno, si Lakandula ay may papel sa pagpapanatili ng kaayusan at ugnayang panlipunan sa kanyang nasasakupan. Ang papel ng isang lakan, ang titulong lakan, ay tumutukoy sa isang mataas na pinuno sa lipunang Tagalog. Si Lakandula ay inilarawan sa mga tala bilang isang leader na may impluwensya sa politika at lipunan at kinikilala ng kanyang mga kaalyado at nasasakupan. Pagdating ng mga Kastila sa Maynila noong 1570 hanggang 1571, dumating sa lugar ng Maynila ang mga puwersang Kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti at Miguel Lopez de Legazpi. Ang kanilang layunin ay magtatag ng pamahalaang kolonyal sa Luzon. Pakikipag-ugnayan at kasunduan, batay sa mga ulat ng Kastila, si Lakandula ay kabilang sa mga pinunong nakipagkasundo sa bagong sulpot na kapangyarihan. Ang hakbang na ito ay nagresulta sa pansamantalang pagkilala sa kanyang posisyon at sa pagbibigay ng ilang pribilehiyo sa kanyang pamilya. Ugnayan kina Rajah Matanda at Raja Sulaiman. Kasabay ni Lakandula sa kasaysayan sina Rajah Matanda at Raja Sulaiman ng Maynila. Ipinapakita ng mga tala na magkakaiba ang kanilang naging tugon sa pananakop na sumasalamin sa iba't ibang estratehiya ng pamumuno sa panahong iyon. Mga pagbabago sa panahon ng kolonyalismo, sa paglipas ng mga taon, may mga pangakong hindi ganap na naisakatuparan ng pamahalaang kolonyal. Gayunpaman, nanatiling mahalaga ang papel ng angkan ni Lakandula sa unang yugto ng pamamahalang Kastila sa Maynila. Pamana sa kasaysayan, sa kasalukuyan ang pangalan ni Lakandula ay patuloy na nababanggit sa mga aklat, paaralan at pook sa Pilipinas. Siya ay kinikilalang bahagi ng kasaysayan ng sinaunang pamumuno sa Luzon bago at sa simula ng kolonyal na panahon. Wakas, ang buhay ni Lakandula ay nagbibigay liwanag sa komplikadong ugnayan ng mga katutubong pinuno at mga dayuhang mananakop. Hindi ito kwento ng isang pananaw, kundi bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng Pilipinas. Layunin ng dokumentaryong ito ang magbigay kaalaman batay sa kasaysayan at hindi upang magtaguyod ng pananaw pampolitika o ideolohikal.